Magandang araw, mga taga-subaybay. Ang kwento na ibabahagi ko ngayon ay tungkol sa pagmamahal, pagtitiis, at sa halaga ng kalayaan na mas mahal pa sa anumang halaga ng pera. Sa loob ng 27 taon, si Isabela Reyes o Bella ay namuhay sa ilalim ng eksaktong kalkulasyon ng kanyang asawang si Marco. Ngunit nang magdesisyon siyang magretiro at umuwi sa probinsya upang alagaan ang sarili niyang ina, biglang namutla si Marco at sumigaw, "Kung aalis ka, sino ang mag-aalaga sa aking inang paralisado? Sino ang gagawa ng obligasyon mo bilang isang may bahay?" Ang manipis na papel ng retirement notice na hawak ko ay tila napakabigat 1,000 kilo sa aking mga kamay. Sa loob ng 30 taon, ang tunog ng mga makina sa pabrika ang soundtrack ng buhay ko. Ngayon, tila malayo at malabo na ang tunog na iyon. Nagsilapitan sa akin ang mga kasamahan ko, puro mga kabataang may pangarap, at binati ako. Pinag-usapan nila ang paglalakbay, ang maaliwalas na pagtanda, at ang kasiyahan sa pag-aalaga sa mga apo. Ngumiti ako, ngunit sa isang sulok ng aking puso, may namumuong hindi maipaliwanag na pangamba. Para sa iba, ang pagretiro ay ang pagdaong sa isang tahimik na daungan. Para sa akin, hindi. Ang pag-alis sa pabrika ay nangangahulugang tuluyan na akong kakaharap sa malamig na bahay na iyon at sa asawa kong si Marco Alcantara, ang taong gumupo sa kalahati ng buhay ko sa pamamagitan ng kanyang nakakagapos na kaisipan ng economic independence at tamang kalkulasyon. Ako, si Bella, ay 55 na. Mukha akong mas matanda kaysa sa mga babaeng kaedad ko sa Maynila. Ang aking buhok ay may mga puti na, at ang aking mga kamay ay gaspang na dahil sa langis ng makina, dumi ng pabrika, at walang katapusang gawaing bahay. Lumaki ako sa isang mahirap na baryo sa probinsya. Dahil sa alaala ng kahirapan noong bata pa ako, mahalaga sa akin ang bawat piso na kinikita ko. Naniwala ako na ang aking kasipagan ay magbibigay sa akin ng isang masayang pamilya. Ngunit ang buhay ay hindi kasing ayos ng sinulid na hinahabi ko araw-araw. Sumakay ako sa lumang tricycle ko at lumabas ng tarangkahan ng pabrika. Ang sikat ng araw ay tila walang lakas na bumabagsak sa aspalto. Bakit napakalayo ng daan pauwi ngayon? Ang aming bahay ay isang disenteng 2 palapag na concrete house sa isang tahimik na subdibisyon. Ngunit tuwing tatawid ako sa bakal na tarangkahan, may lamig na umaakyat sa aking gulugod. Hindi dahil sa panahon, kundi dahil sa lamig na nanggagaling sa taong nakatira roon. Pagpasok ko, nakita ko si Marco Alcantara na nakaupo sa hapagkainan sa sala. Nakasuot siya ng salamin na may magnifying lens, hawak ang ballpen, at sa harapan niya ay ang makapal na itim na libro de kwenta at isang calculator. Ito ang pamilyar na tanawin na nagpapahirap sa akin sa loob ng 29 taon. Si Marco, na 57 anyos, ay malakas pa rin. Isa siyang negosyante at ang utak niya ay laging nakatuon sa mga numero. Tumingin siya sa akin, inibaba ang salamin sa dulo ng ilong niya. Isang walang emosyong boses ang umalingaw-ngaw. "Andyan ka na. 15 minuto kang late kaysa dati. Kakatapos ko lang kalkulahin ang kuryente at tubig. Tumaas ng 12% ang kuryente kumpara noong nakaraang buwan dahil sa init. Tiyakin mong magtitipid ka sa bentilador at ilaw." Bumuntong hininga ako at inilapag ang aking bag. Kahit hindi pa ako nakakainom ng tubig, kailangan ko nang makinig sa kanyang matitigas na numero. Tahimik akong sumagot. "Alam ko. Kailangan kong manatiling gising hanggang gabi para tapusin ang mga repair ng damit ng mga customer ko. Ako na ang magbabayad ng sobra." Tumango si Marco nang may pagsang-ayon at mabilis na nagsulat sa libro de kwenta. "Mabuti. Gusto ko ang ganyang eksaktong kalkulasyon. Hatiin natin ang sobra. Ang share mo ay UA 750. Gusto mo bang ibigay ngayon o sa katapusan ng buwan? Ibabaon ko na lang ngayon." Kinuha ko ang pera mula sa wallet ko, binilang ito ng eksakto at iniabot sa kanya. Kinuha niya ang pera, binilang itong muli ng 2 beses, sinuri sa ilaw kung peke o punit, bago niya ito inilagay sa drawer na may susi. Ang kilos na iyon, ang tingin na iyon,
ay hindi nagbago sa loob ng 27 taon. Para kaming hindi mag-asawa, kundi mga boardmate na nagbabayad ng sarili nilang share ng pamumuhay sa ilalim ng isang bubong. Lumunok ako ng kapaitan habang tinitingnan siya. Pagkatapos, inabot ko sa kanya ang retirement notice. Marco, may importante akong sasabihin. Formal na akong nagretiro ngayon. Simula sa susunod na buwan, pensyon na lang ang matatanggap ko. Wala ng suweldo. Tiningnan niya sandali ang papel at kalmadong sumagot. Ang pensyon mo ay aabot lang siguro ng aasaing 1,000. Hindi malaki, pero sapat na para sa share mo sa expenses at para makakain ka. Pero dahil marami ka ng oras, ikaw ang mas dapat gumawa ng mas maraming gawaing bahay. Huwag mong isipin na magpapahinga ka lang. Ang usapin sa pera ay mananatiling eksakto, tulad ng dati. Ang bawat salita niya ay tumusok sa aking dibdib tulad ng patalim. Walang tanong tungkol sa kung ano ang nararamdaman ko sa pag-iwan sa trabaho na matagal ko nang ginagawa, walang aliw o paghihikayat. Tanging kalkulasyon at paghahati ng responsibilidad lamang. Lumunok ako ng luha at tahimik na nagtungo sa kusina. Sa walang laman na mesa, nakita ko ang malamig na pagkain na tinakpan ng tela de mesa. Malamang kinain na niya ang share niya. Iyon ang kanyang prinsipyo. Ang nagugutom, magluto at kumain. Kung late ako, kailangan kong alagaan ang sarili kong pagkain. Ininit ko ang sabaw at kanin. Ngunit ang bawat subo ay tila buhangin na mapait lunukin. Bigla kong naisip si inay. Siya ay 78 anyos na, naninirahan mag-isa sa bahay namin sa Batangas, mahigit 100 kilometro ang layo. Unti-unti nang humihina ang kanyang katawan at nagdurusa siya sa arthritis tuwing umuulan. Si inay ay naghirap habang buhay para lang mapalaki ako, ngunit matapos kong mag-asawa, hindi ko na siya naalagaan ng tama kahit isang araw. Tuwing dadalaw ako, ilang piso lang ang maiiwan ko bago ako magmadaling bumalik sa masikip na buhay sa Maynila at sa ilalim ng pagbabantay ni Marco. Ang pangarap na umuwi at alagaan si inay ay matagal nang nakatanim sa puso ko. Lihim akong nag-ipon ng emergency fund nang hindi alam ni Marco. Kung isasama ko pa ang pensyon ko, walang magiging problema sa pamumuhay namin sa probinsya. Gusto ko nang makawala sa walang kabuluhang mga numero ng itim na libro de kwenta ni Marco, ngunit wala pa akong lakas ng loob na sabihin ito. Natatakot ako sa tanikala ng pamilya, sa paghatol ng lipunan, at sa magiging reaksyon ng aking asawang ubod ng pagkamakasarili. Nang gabing iyon, nakahiga ako't nakatalikod kay Marco. Ang regular na hilik niya sa tabi ko ay nagpahirap sa akin para makatulog. 27 taon kaming nag-iisa sa ilalim ng iisang kumot, ngunit ang distansya namin ay tila dalawang paralel na linya, malayo at hindi magtatagpo. Ano ang nagpabagal sa akin upang manatili sa buhay na ito ng matagal? Dahil ba sa aming anak o dahil sa sarili kong kahinaan? Nang ipikit ko ang aking mata, naalala ko ang mabait na mukha ni inay na punong-puno ng kunot, naghihintay si inay sa akin. Ang isipang iyon ay naging isang maliit na apoy na nagpainit sa aking malamig na kaluluwa sa hating gabi. Alam kong magiging malaking bagyo ang sasabog sa sandaling sambitin ko ang desisyong ito, ngunit hindi na ako maaaring mamuhay ng walang kabuluhan. Sapat na ang 27 taon ng walang init na kasal. Upang maunawaan ninyo kung paano ako napunta sa trahedyang ito, kailangan kong simulan ang kuwento sa simula. Noong panahong iyon, ako ay isang simpleng probinsyana at mahiyain, ngunit pinupuri ako dahil sa pagiging masipag at mabait. Mahirap kami, ngunit itinuro sa akin ng mga magulang ko na maging isang taong marangal at may prinsipyo. Umakyat ako sa Maynila para magtrabaho sa isang pabrika upang matulungan sila. Ako ay 28 anyos na. Sa baryo, tinatawag na akong matandang dalaga. Ang mga magulang ko ay laging nag-aalala tungkol sa pag-aasawa tuwing umuuwi ako. Gusto ko ring makahanap ng asawa, ngunit wala akong pagkakataon dahil sa kapaligiran ng pabrika na puro babae at dahil sa pagiging mahiyain ko. Nang sandaling iyon, ipinakilala sa akin ng aming kapitbahay si Marco. Si Marco ay mas matanda sa iyo ng 2 taon, tubong Maynila, at ang pamilya niya
ay may negosyo. Siya ay isang negosyante, seryoso, at hindi siya umiinom, naninigarilyo o nagsusugal. Kung siya ang mapapangasawa mo, hindi ka na mag-aalala sa pera habang buhay. Nang una kong makita si Marco, siya ay malinis at may malinaw na pananalita, medyo seryoso at hindi nakangiti. Sa halip na matatamis na salita, nagtanong siya ng napaka-praktikal tungkol sa aking trabaho, kita at background ng pamilya. Magkano ang suweldo mo sa pabrika? Nagpapadala ka ba ng maraming pera sa probinsya? Pagkatapos ng kasal, balak mo bang umalis sa trabaho at maging housewife? Noong panahong iyon, naisip kong siya ay tapat at isang taong nagpaplano para sa hinaharap. Sumagot ako na gusto kong magpatuloy sa pagtatrabaho at tulungan siya. Tumango siya ng may kasiyahan. Ang aming pagkikita ay hindi nagsimula sa nag-aapoy na pag-ibig, kundi sa isang kalkulasyon kung saan nagtugma ang mga kondisyon ng dalawang pamilya. Tinawag ito ng mga tao na modernong arranged marriage. Kailangan niya ng isang matalinong asawa at manugang at kailangan ko ng isang asawa na magiging matibay na haligi. Ang kasal ay ginanap ng simple, 6 na buwan pagkatapos ayon sa gusto ni Marco. Sabi niya, bakit pa tayo magsasayang ng pera sa maluho na seremonya? Ang importante ay ang puso. Mas mabuting itulong ang pera na iyon sa negosyo. Hindi natin kailangang pakainin ang lahat ng tao. Naniwala ako na tama siya. Hindi ako mapag-aksaya, kaya naisip kong sapat na ang isang simpleng kasalan. Ngunit habang naghahanda kami ng imbitasyon, unti-unti kong nakilala ang totoong Marco. Sinuri niya ang bawat pangalan sa guest list batay sa return of investment. Si Mang Kim sa itaas, nagbigay lang siya ng 50 noong kasal ng kapatid ko, kaya kung imbitahan natin siya, baka ibigay niya iyon. Pero si Aling Park, kuripot iyan, at laging dinadala ang lahat ng anak niya para lang kumain. Siguradong lugi tayo. Tanggalin ang pangalan niya. Nanginginig ako habang pinapanood siyang nagtatanggal ng pangalan sa listahan. Sa kanyang paningin, ang kasal ay hindi isang selebrasyon, kundi isang negosyo na kailangang kumita. Maingat akong nagsalita, Marco. Isang beses lang sa buhay ang kasal. Mahalaga na ipagdiwang tayo ng mga kapitbahay. Kung masyado tayong nagkakalkula, baka maging chismis tayo. Tiningnan ako ni Marco ng matalim at sumagot. Ano ang alam mo? Gaano kakatakot ang pera? Sa mundong ito, kung hindi ka nagkakalkula, magugutom ka lang. Mag-isip ka na lang sa iyong papel bilang manugang. Hayaan mo akong mag-alala sa pera. Tumahimik ako. Sinubukan kong intindihin siya. Kailangan daw na maging meticulous sa pera ang isang negosyante. Naniwala ako na matutunaw ng pag-ibig ko ang kanyang pagkamatigas pagkatapos ng kasal. Pero nagkamali ako. Ang kanyang kalkulasyon ay hindi sakit sa trabaho. Ito ay likas na ugali, nakatanim sa kanyang buto. Noong araw ng kasal, nagsuot ako ng inupahang simpleng wedding dress at humawak ng simpleng bouquet. Si Marco ay nagsuot ng luma niyang gray suit na sinukat niya ilang taon na ang nakalipas. Sa harap ng family altar, nangako kaming magsasama habang buhay. Nang magpalitan kami ng wedding ring, naramdaman kong nanginginig ang kamay niya. Naisip ko noong una na dahil ito sa sobrang damdamin, ngunit kalaunan ko nalaman na ito ay dahil sa pagtaas ng presyo ng ginto na nagpabili sa amin ng singsing na mas mahal kaysa sa inaasahan niya. Nanghihinayang siya. Noong honeymoon namin, matapos umalis ng lahat ng bisita, umupo ako sa kama, puno ng kaba. Nangangarap ako ng matatamis na salita at malumanay na hawak. Ngunit nang pumasok si Marco sa silid, hindi baso ng wine ang dala niya, kundi ang libro de kwenta at isang kahon na punong-puno ng mga sobre ng abuloy. Ibinuhos niya ang mga sobre sa kama at sinabi sa akin, "Halika rito at tulungan mo akong buksan ang mga sobre. Kailangan nating itala ng mabuti kung sino ang nagbigay ng magkano upang maibalik natin ito sa kanila. Ang pera mula sa mga bisita mo ay iyo. Ang sa akin, akin. Ibabawas natin ang halaga ng pagkain mula sa kabuuang kita at hatiin natin ang matitira." Natulala ako habang nakatingin sa kanya. Ang aming honeymoon night ay naging financial liquidation night. Nauutal akong nagtanong,
Bakit natin hahatiin ang pera? Mag-asawa na tayo. Tiningnan ako ni Marco na parang alien. Dapat ay malinaw ang pera kahit sa mag-asawa. Mas mabuting maging malinaw ngayon kaysa mag-away sa pera sa huli. Ang prinsipyo ng buhay ko ay economic independence. Pareho tayong nagtatrabaho. Ang kinikita ng bawat isa ay kailangang pangasiwaan ng bawat isa at ang gastos sa pamumuhay ay paghahatian. Iyan ang pinaka-makatarungan. Ang salita niyang makatarungan ay nagwasak sa lahat ng pangarap at ilusyon ko. Nang gabing iyon, umiyak ako nang walang tunog, nakaupo sa sulok ng kama. Sa tabi ko, si Marco ay nagkakalkula lang at tanging ang tunog ng calculator ang naririnig. Iyon ang simula ng 27 taon ng malamig na buhay mag-asawa. Pagkagising ko kinaumagahan, maga ang mga mata ko. Gising na si Marco at umiinom ng kape sa beranda. Pagkakita sa akin, itinuro niya ang upuan. Halika at umupo. Kailangan nating ayusin ang mga tuntunin sa pamumuhay sa bahay na ito. Umupo ako ng mabigat ang loob. Naglabas si Marco ng isang papel na may siksik na sulat, tila matagal na niyang inihanda. Ito ang draft ng mga tuntunin sa paggastos. Pinag-isipan ko ng mabuti. Una, ang gastos sa pagkain ay hahatiin ng eksakto sa kalahati. Kumakain ka at kumakain din ako, kaya fair lang. Pareho din sa kuryente at tubig. 3 tayong nakatira rito, kasama si inay. Ngunit ang kapatid ko, Celeste, ang nagbibigay ng kaunting tulong pinansyal para kay inay at ang natira ay sa akin, kaya hindi mo kailangang mag-alala. Ang babayaran mo lang ay ang share mo at ang kalahati ng joint expenses. Hindi ako makapaniwala. Pati ba naman ang pagkain ng biyenan, kailangan pang gumawa ng boundary? Maingat akong nagtanong, Marco, ang mag-asawa ay dapat magtulungan. Paano mo makakalkula ng mas masahol pa kaysa sa hindi magkakilala? Ang kinikita ko ay para sa bahay na ito. Mas mabuting ikaw na lang ang manggasiwa sa lahat ng pera. Mas magiging peace of mind ako. Mariin na umiling si Marco. Hindi. Ang mga babae ay gumagastos ng emosyonal. Kung ipaubaya ko sa iyo ang pera, malulugi tayo. Kung pangangasiwaan ko ang pera mo, tatawagin mo akong diktador. Ang pinakamahusay ay ang bawat isa ang mangangasiwa ng sariling pera. Wala akong pakialam kung ano ang bibilhin mo o kung magpadala ka ng pera sa mga magulang mo. Ngunit huwag ka ring magtanong kung saan ko ginagamit ang pera ko. Sa katapusan ng buwan, ibigay mo lang sa akin ang kalahati ng joint expenditure. Ang salita niyang wala akong pakialam kung magpadala ka ng pera sa probinsya ay nagpabigat sa akin. Naisip ko, siguro tama siya. Kung financially independent ako, makakapagbigay ako ng allowance kay inay nang hindi nag-aalala sa tingin ni Marco. Dahil sa ugali kong ayaw makipag-away, tumango na lang ako. Sige, kung iyan ang gusto mo, gawin natin, ngunit mas maliit ang suweldo ko kaysa sa iyo, kaya ang malalaking gastos sa bahay ay kailangan mong balikatin. Ngumiti siya nang may pang-iinis. Pag-iisipan ko iyan. Kung talagang joint expense iyan, pag-aaralan ko. Ngunit ang pangunahing prinsipyo ay fairness. Ganoon nagsimula ang malamig na tuntunin ng Dutch Street sa aming bahay. Wala akong kamalay-malay na ang kompromisong iyon ay magpapakulong sa akin sa isang di nakikitang selda at gagawin akong boardmate sa sarili kong tahanan. Noong una, kakaiba ang lahat. Kahit bumili ako ng isang tumpok ng gulay o isang isda sa palengke, kailangan kong itala ito sa isang maliit na notebook. Kung bumili ako ng 1 kilo ng baboy, kailangan kong kalkulahin kung gaano ang kakainin namin sa hapunan at i-report kay Marco. Isang beses, bumili ako ng masarap na ubas para sa dessert. Pinuri ni Marco kung gaano ito kasarap at pagkatapos ay nagtanong, magkano ang ubas na ito? 10,000 po. Sagot ko. Tumango siya. Sige. Itatala ko sa joint expense ledger. Pag nag-liquidate tayo, rent 250 ang share nating bawat isa. Hindi ako nakapagsalita. Pati ba naman ang isang buwig ng ubas kailangang kalkulahin? Sinabi ko,
Aba, ako na lang ang bumili niyan. Hindi naman mahal. Bakit kailangan pang kalkulahin? Seryoso siyang sumagot. Hindi. Prinsipyo ay prinsipyo. Kung bibilhin mo ang ubas ngayon, bukas baka ako naman ang bumili ng iba. Nagiging komplikado. Mas maganda kung eksakto ang kalkulasyon, mas peace of mind. Tiningnan ko si Marco at pakiramdam ko ay napakalayo niya. Ang kanyang pagiging makatarungan ay hindi sibilisadong rason, kundi isang pambalot lamang para sa kanyang pagkamakasarili. Takot siyang mapagastos ng wala sa plano kahit ang kalaban niya ay ang kanyang sariling asawa. Habang lumilipas ang panahon, nasanay na rin ako sa ganitong buhay. Natuto akong magsulat ng ledger, magtago ng resibo at pangalagaan ang sarili kong pitaka. Ngunit tuwing makikita ko si Marco na nagkakalkula sa katapusan ng buwan, lalo lang lumalamig ang puso ko. Ang mga damdamin tulad ng pag-ibig, romansa at pagbibigay ay unti-unting namamatay sa loob ng mga numerong iyon. Namuhay ako sa tabi niya tulad ng isang makina. Ginagawa ang obligasyon ko, nagbabayad ng eksakto at hindi na nangangarap pa ng isang mainit na pamilya. Ang buhay namin ay dumaloy ng nakakainip sa ilalim ng matitigas na tuntunin sa pananalapi. Araw-araw bago ako umalis sa trabaho, chine-check ni Marco ang outlet ng kuryente. Bella, hindi mo pinatay ang heater pagkatapos mong maligo kagabi, hindi ba? Nakita ko na bukas ang ilaw hanggang 10 PM. Nag-aaksaya ka ng kuryente. Nagmadali akong magpaliwanag. Nakalimutan ko po. Mag-iingat na ako sa susunod. Susunod? Kung malaki ang babayaran sa kuryente ngayong buwan, ikaw ang magbabayad ng difference. Itinala ko ang bilang ng meter kaninang umaga, sabi niya. Tinuturo ang metro ng kuryente na may nakadikit na papel ng mga tala. Wala akong nagawa kundi yumuko. Sa bahay na ito, hindi ako makakagamit ng isang patak ng tubig o kuryente ng maluwag. Kailangang magtipid sa lahat upang maiwasan ang sermon at penalty ni Marco. Isang beses, namili ako para sa isang linggo. Nang magbayad, sinabi ng tindera na wala siyang sukli na 50. Nag-iwan na lang ako ng 50, iniisip na maliit na halaga lang iyon. Pag-uwi ko, habang tinutugma namin ang ledger, nakita ni Marco ang pagkukulang. Nagsabi ka na gumastos ka ng kalin 2,000. Bakit kulang ng 50 ang sukli? Ipinaliwanag ko, nasa tindera na lang iyon. Wala siyang sukli. 5 lang iyon. Malakas na tinapik ni Marco ang lamesa. Ang laki ng pagbibigay mo. Ang limimina ay dugot pawis din. Bakit ganoon kadali mong ibigay? Kung U50 lang iyan, kung 10 beses mo iyang gagawin, U50 na iyan. Kung hindi mo alam ang halaga ng pera, huwag kang mangarap na yumaman. Hindi ko ito tatanggapin bilang joint expense. Punan mo ang pagkukulang ng sarili mong pera. Naiwan akong nakatayo, hindi dahil sa alimapunta, kundi dahil sa kanyang ugali. Mas mahalaga sa kanya ang pera kaysa sa damdamin ng asawa niya. Kinuha ko ang ali-100 mula sa bulsa ko at ibinato sa kanya. Heto, kumuha ka. Para magkaroon ka ng peace of mind, nanginginig kong sinabi. Kalmado niyang kinuha ang pera at kinuha ang 50 mula sa wallet niya at ibinalik sa akin. Hindi ko kailangan ng ilim 100. Ang kailangan ko lang ay ang share ko, fair ay fair. Sa loob ng 27 taon ng pagiging asawa niya, wala akong natanggap na disenteng regalo mula kay Marco. Kahit sa holidays, kaarawan o anniversary, wala siyang pakialam. Isang beses, nakita kong nagbigay ng bulaklak ang kapitbahay sa kanyang asawa. Sinabi ko kay Marco, araw ng mga puso ngayon, wala ka bang ibibigay sa akin? Nakatitig sa TV, ngumiti siya ng mapang-uyam. Bakit kailangan pa ng regalo? Walang kuwenta iyan. Kung may gusto ka, bilhin mo ng sarili mong pera. Pareho lang naman ang pera natin, hindi ba? Kung bibili ako ng bulaklak, matutuyo lang iyan pagkatapos ng 3 araw. Sayang lang. Ako na lang ang magbabayad ng hapunan mo ngayon. Iyon na ang regalo. Nang gabing iyon, binayaran ni Marco ang simple kong hapunan na niluto ko mismo. Siguro mga alina dinaan lang iyon. Iyon na ang pinakamalaking regalo na natanggap ko. Kapag nagbigay siya ng damit o sapatos,
Tiyak na sa susunod na buwan, idadagdag sa ledger ang regalo kay asawa at ibabawas ang halagang iyon sa share niya. Kaya nagbigay siya ng regalo gamit ang joint fund at kalahati ng halaga ay pera ko rin pala. Dahil sa pamumuhay sa ganoong kalkulasyon, nagiging manhid ang aking damdamin. Natuto akong mahalin ang sarili ko. Bumili ako ng magagandang tela at gumawa ako ng sarili kong damit. Bumili ako ng vitamins ng sarili kong pera kapag nagkakasakit ako. Wala na akong inaasahan kay Marco. Tiningnan ko siya bilang isang strict roommate at sinikap ko lang na hindi maging magulo ang bahay. Ngunit nang ipinanganak ang aming anak, mas lumabas ang pagkamakasarili at kalkulasyon ni Marco na nag-iwan ng hindi mabuburang sugat sa puso ng aming anak. 1 taon pagkatapos ng kasal, nabuntis ako. Sobrang saya ko sa pag-iisip ng maliit na buhay na lumalaki sa sinapupunan ko. Naniwala ako na ang bata ay magiging isang mainit na koneksyon sa pagitan namin ni Marco. Pinangarap ko na pag-uwi niya, makikinig siya sa tiyan ko, mararamdaman ang paggalaw ng bata at mamimili kami ng maliliit na damit ng bata. Ngunit ang katotohanan ay tila isang malamig na tubig na humahampas sa akin. Nang ibinalita ko ang pagbubuntis, ang unang reaksyon ni Marco ay hindi masayang ngiti, kundi isang seryosong pag-aalala. Agad niyang kinuha ang itim na libro de kwenta at bumulong. Kung magkakaroon tayo ng anak, maraming gastos. Hospital bills, prenatal vitamins, gastusin sa panganganak, at pagkatapos, diapers at gatas. Kailangan nating magplano ng mabuti sa mga gastusin para hindi tayo magkautang. Naramdaman ko ang kalungkutan na hindi ko maipaliwanag. Habang ang ibang tao ay natutuwa sa balita, ang asawa ko ay nag-aalala sa pera. Sa loob ng 10 buwan, ang lahat ng gastusin sa ospital at gamot ay binayaran ko ng sarili kong pera o itinatala sa joint ledger at kailangan kong bayaran ang kalahati sa katapusan ng buwan. Isang beses, nag-crave ako ng bulalo at niyaya ko si Marco na kumain kami. Pagkatapos kumain, nagbayad si Marco at sinabi niya sa akin, "Ang iyo ay ire 250, ang akin ay ire 250, kabuuang kuliminan. Mas maganda kung ibibigay mo na sa akin ang share mo ng cash." Nang manganak ako at naospital, pagod na pagod ako sa sobrang sakit. Nang magising ako, napaiyak ako sa tuwa nang makita ko ang maliit at kaibig-ibig na anak namin. Nakita ko si Marco na nakatayo sa tabi ng kama, nakasimangot habang tinitingnan ang mahabang resibo ng ospital. Bakit ang mahal dito? Ilang araw lang tayo, pero ilang libo na ang gastos. Diapers, tubig, wala talagang libre. Bukod sa mga item na covered ng insurance, malaki rin ang ginastos sa mga extra at token para sa doktor. Sabi niya, "Binayaran ko na ito muna. Mag-liquidate tayo sa susunod." Niyakap ko ang anak ko. Tumalikod sa dingding at umiyak ng palihim. Kahit sa sagradong sandali ng panganganak, hindi niya nalimutan ang kalkulasyon sa pera. Ang anak ko ay ipinanganak na may utang na kailangan kong bayaran ng kalahati. Ang pagpapalaki sa bata ay mahirap at nakakapagod. Nagtakda si Marco ng patakaran na ang gatas, diapers, at damit ay kailangang hatiin ng eksakto sa kalahati. Ngunit hindi niya hinati ang hirap sa pag-aalaga. Kapag umiiyak ang bata sa gabi, ako lang ang gumigising, umaalo, at nagpapalit ng diapers. Si Marco ay humihilik lang sa tabi ko at kung malakas ang iyak ng bata, nagagalit siya. "Patahimikin mo iyan." Ang ingay. Hindi ako makatulog. Kailangan kong kumita bukas. Ang pinakamasakit na bahagi ay nang 5 taong gulang na ang aming anak, Paulo. Nagpunta kami sa mall noong weekend. Sumama si Marco, nagbabantay daw sa aming gastusin. Nakita ni Paulo ang isang pulang laruang kotse na nagkakahalaga ng ilang daan 300 at hindi niya ito maalis sa paningin. Hinawakan niya ang kamay ni Marco at nagsalita nang may nagniningning na mata, "Tatay, ang ganda ng kotse na ito. Pakiusap, bilhin mo na. Meron ang lahat ng kaibigan ko. Ako lang ang wala." Naawa ako sa anak ko. Mula nang ipinanganak siya, ang mga laruan niya
ay puro lumang binigay ng mga kamag-anak o murang binili ko ng lihim. Umaasa ako na maaantig ang puso ni Marco sa inosenteng tingin ng anak namin. Ngunit tiningnan ni Marco ang presyo at umiling. Dali na 300. Napakamahal para sa plastic na ito. Pag-uwi, gagawan na lang kita ng kotse galing sa karton ng gatas. Sayang lang ang pera. Nalungkot ang mukha ni Paolo. Hindi na ako nakapagtiis pa at sinabi ko, Marco, gusto ng anak mo. Bilhin mo na, halaga lang iyan ng 2 bulalo. Huwag mong sirain ang kaligayahan ng bata. Tiningnan ako ni Marco ng masama. Nasisira mo ang ugali niya. Akala mo ba, pinupulot lang ang pera? Kung gusto mong bilhin, gamitin mo ang sarili mong pera o itala mo sa joint ledger at ikaw ang magbayad ng kalahati sa katapusan ng buwan. Galit akong naglabas ng 200 at nagbayad. Inabot ko ang kotse kay Paolo, sinikap kong huwag umiyak sa harap niya. Nasiyahan si Paolo, yakap-yakap ang kotse. Wala siyang kamalay-malay na ang maliit na regalong iyon ay naging sanhi ng isa pang kalkulasyon sa pera sa pagitan ng kanyang mga magulang. Pag-uwi, hindi nakalimutan ni Marco na kunin ang ledger at itala, laruan ni Paolo, ilan 300. Binayaran ni asawa, ngunit hindi kinakailangang gastos. Mag-ingat sa susunod. Nang makita ko ang sulat ni Marco, nanindig ang balahibo ko. Tinitingnan niya ang aming anak, hindi bilang isang kaligayahan, kundi isang investment project na kailangang kontrolin ng husto ang kapital. Sa ganitong kalkulasyon lumaki ang aming anak. Paano kaya mapapanatili ang kanyang kaluluwa? Ang tanong na iyon ay laging bumabagabag sa akin. At ang takot na iyon ay nagkatotoo nang maging matanda na si Paolo. Sa matagal naming pagsasama, naunawaan ko na ang pagiging makatarungan ni Marco ay isang pambalot lamang para sa kanyang matinding pagkamakasarili. Palagi siyang nagtataguyod ng fairness, ngunit ang fairness na iyon ay laging pumapabor sa kanya. Wala siyang ginagastos na walang kwenta sa kanyang asawa at anak, ngunit napakamapagbigay niya sa sarili. May hobby si Marco na mangolekta ng lumang audio at antiques. Ang opisina niya ay punong-puno ng speaker at bihira na mga radyo na nagkakahalaga ng daan-daang libong piso. Tuwing bibili siya ng bagong gamit, nagtataka akong nagtatanong, saan ka kumuha ng ganoong mamahaling pera? Kalmado siyang sasagot, pera ko ang ginamit ko, kaya wala kang pakialam. Nagbayad ako ng share ko sa joint expense. Pinasisiyahan ko ang hobby ko ng sarili kong pera, kaya wala kang karapatang mangialam. Samantala, ang jacket ko ay 5 taon ko nang ginagamit, punit na ang dulo ng manggas, ngunit hindi ko kayang palitan. Ang sapatos ko ay butas na ang sole, at tuwing umuulan, pumapasok ang tubig, ngunit kinakailangan ko lang itong idikit ng glue. Isang beses, nasira ang washing machine. Sinabi ko kay Marco na ayusin o bumili kami ng bago. Tiningnan niya lang ito at sinabi, mahal ang pag-aayos. Ikaw na lang ang maglaba sa kamay. Mas malinis ang damit. Makakatipid pa tayo sa kuryente at tubig at magiging exercise mo pa. Mas maganda iyan. Kaya, sa gitna ng taglamig, kailangan kong isawsaw ang aking kamay sa malamig na tubig upang labhan ang makakapal na damit ng buong pamilya. Kasama na rito ang mamahaling damit na ginagamit ni Marco. Tuwing titingnan ko ang aking mga kamay na may lamat at sugat at makikita ko si Marco na nakikinig sa musika sa loob ng mainit na kwarto niya gamit ang daan-daang libong peso na speaker, hindi ko mapigilan ang galit. Hindi niya ako mahal. Ang mahal lang niya ay ang sarili niyang pitaka at ang sarili niya, ang kanyang pagkamakasarili ay mas lumabas nang pumasok si Paolo sa kolehiyo. Nakapasa si Paolo sa isang prestihiyosong universidad sa Maynila, ngunit malaki ang tuition at living expenses. Sinabi ko kay Marco, ang mahal ng tuition ni Paolo. Ang sweldo ko ay hindi sapat para sa living expenses. Mas malaki ang kita mo, kaya ikaw na lang ang magbayad ng tuition at dorm fee. Galit si Marco. Ang galing mo namang magsalita. Anak natin siya, kaya kailangan nating hatiin ang responsibilidad. Kung 100,000 ang tuition sa isang semestre, 50% bawat isa tayo. Sa allowance naman, 10,000 kada buwan. Hatiin din natin, 5 bawat isa.
Hindi ko balak na suportahan siya ng buo. Malaki na siya. Kailangan niyang matutunan ang halaga ng pera. Kung kulang, magtrabaho siya. Nawalan ako ng salita. Paano ako makakapagbigay ng pera kay Paulo kung ang maliit kong suweldo sa pabrika ay ginagamit na sa living expenses? Sinubukan ko siyang kumbinsihin. Alam ko, kailangan nating magtulungan. Pero may limitasyon ako. Ikaw ang ama at mas maganda ang kalagayan mo, kaya tulungan mo siya. Hahayaan mo ba ang anak mo na magdusa at magtrabaho habang nag-aaral? Malamig na sumagot si Marco. Iyan ang lesson sa buhay. Ako rin, mag-isa lang akong bumangon at umabot sa kinatatayuan ko ngayon. Huwag kang magkunwari na maliit ang sweldo mo para lang umiwas sa responsibilidad. Kung kulang, mag-loan siya o mag-sideline ka. Dahil sa mga salita niya, kailangan kong magtrabaho ng todo. Pagkatapos ng trabaho sa pabrika, umuuwi ako at nag-overtime, nagtatahi hanggang gabi. Nanlalabo ang mga mata ko at masakit ang likod ko, ngunit hindi ako makapagpahinga. Takot ako na baka huminto sa pag-aaral si Paulo kung hindi ako kikita. Samantala, si Marco ay nag-enjoy pa rin sa kanyang mamahaling hobby at hindi niya pinapansin ang asawa niya na nag-aaksaya ng lakas gabi-gabi. Naging matanda na rin si Paulo. Nag-sideline siya bilang tutor at barista. Tuwing nakikita ko siyang payat dahil sa pag-aaral at pagtatrabaho, tila pinupunit ang dibdib ko. Isang beses, umuwi si Paulo at nagbigay sa akin ng 5. Inay, gamitin mo ito para makabili ng pampalakas. Mukhang masama ang itsura mo. Huwag mo na akong padalhan ng pera. Niyakap ko ang anak ko at umiyak ng malakas. Ang anak ko ay naging matanda ng mas maaga, ngunit ang pagka-maturity na iyon ay kapalit ng kawalan ng pagmamahal ng kanyang ama. Hindi tinatanong ni Marco si Paulo kung kumusta siya tuwing umuuwi. Ang una niyang tanong ay laging, magkano ang ginastos mo ngayong buwan? Naitala mo ba sa ledger? Huwag mong gamitin ng walang kuwenta ang pinaghirapan ng magulang mo. Napabuntong hininga si Paulo at sumagot ng magalang, ngunit may distansya. Lalo lang lumayo ang ugnayan ng mag-ama at alam kong unti-unti nang nawawala ang pinakamahalagang bagay sa buhay niya. Ngunit tila wala siyang pakialam. Sa mga taong iyon, namuhay ako tulad ng isang anino sa bahay. Araw sa pabrika, gabi sa harap ng luma kong sewing machine para kumita ng pera. Ang tunog ng sewing machine sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging kaibigan ko. Para saan ba ako nagsisikap ng ganito? Para ba mapanatili ko ang buong pamilya para kay Paulo? O dahil ba sa sarili kong kaduwagan na wala akong lakas ng loob na umalis? Lalo pang lumala ang kalusugan ko. Masakit ang likod at ulo ko. Isang beses, nilagnat ako at hindi ako makabangon. Pag-uwi ni Marco, hindi siya nagbigay ng matamis na salita. Sumigaw lang siya sa pinto ng kwarto. Bella, kaya mo bang magluto ng hapunan? Kung hindi, lalabas ako at kakain ng batchoy. Ikaw, alagaan mo ang sarili mo. Mahirap akong magsalita. Masama talaga ang pakiramdam ko. Pwede mo ba akong bilhan ng lugaw sa daan? Nag-alinlangan si Marco at pagkatapos ay sumagot, sige, bibilhan kita. Pero ikaw ang magbabayad ng lugaw. Ako ang magdadala lang. Ilang sandali pa, inilapag niya ang isang mangkok ng lugaw sa mesa at iniabot ang kamay. Awati na ang lugaw. Ibigay mo ang pera. Naramdaman kong umagos ang luha ko. Kinuha ko ang pera sa wallet sa tabi ng unan ko at ibinigay sa kanya. Hawak ko ang lugaw, ngunit hindi ko ito malunok. Mainit ang lugaw, ngunit ang puso ko ay kasing lamig ng yelo. Kahit may sakit ako, hindi nalilimutan ni Marco ang kalkulasyon sa pera. Nang gabing iyon, nang bumaba ang lagnat ko, umupo ako at hinarap si Marco. Tinitigan ko siya ng mataman at nagsalita ng seryoso. Marco, okay lang ba talaga na mamuhay tayo ng ganito? Pagod na ako. Mahalaga ang pera, pero mas mahalaga ang pagmamahalan ng mag-asawa. Kung patuloy kang magiging kalkulasyon, sino ang mananatili sa tabi mo kapag matanda ka na at nagkasakit? Kayang ba ng pera mo na bumangon at ipagluto ka ng lugaw at bigyan ka ng gamot?
Ngumiti si Marco nang may kumpiyansa at mapang-uyam. Huwag kang mag-alala, marami akong pensyon, marami akong ipon at may insurance ako. Kapag matanda ako at nagkasakit, papasok ako sa premium nursing home o kukuha ako ng caregiver. Wala akong balak na umasa sa iyo o sa mga bata. Sa mundong ito, pera lang ang kailangan. Alam mo ba iyon? Alagaan mo na lang ang sarili mo. Huwag kang magsalita ng walang kuwentang sentiment. Ang kanyang mga salita ay nagpatay sa huling apoy ng pag-asa sa puso ko. Naniniwala siyang lubos sa kapangyarihan ng pera. Naniniwala siyang mabibili ng pera ang pag-ibig at pag-aalaga. Hindi na ako nakipagtalo pa at nanahimik na lang. Naisip ko, sige, tingnan natin. Tingnan natin kung ang tumpok ng pera mo ay makapagliligtas sa iyo sa kalungkutan kapag dumating ang totoong kahirapan. Ang babala ko noon ay dumaan lang sa kanyang tainga. Nagpatuloy siya sa pilosopiya ng bawat isa ay may sariling buhay at tiningnan niya ang aking sakripisyo bilang isang bagay na natural. Wala siyang kamalay-malay kung gaano kahula-hula ang buhay at ang karma ay dumarating sa pinaka-hindi inaasahang sandali. Kung ang kalkulasyon ni Marco ay isang tahimik na sakit, ang biyenan ko ay tila isang matalim na balisong. Ang biyenan ko ay isang malakas at tradisyonal na babae. Mula nang pumasok ako bilang manugang, hindi niya itinago ang kanyang pagkadismaya sa aking pinagmulan. Lagi siyang nagsasalita ng mapang-uyam sa hapagkainan. Ang pamilya namin ay negosyante sa Maynila sa henerasyon. Ang anak ko ay naging tanga lang at nagdala ng babaeng probinsyana. Kung hindi, pila-pila ang mga babae sa Maynila. Pinalad kang makapasok sa bahay na ito, kaya alamin mo ang lugar mo. Alam ko ang kalagayan ko, kaya nagtiis ako at sinikap kong gawin ang lahat ng obligasyon ko bilang manugang. Gumigising ako ng maaga para maglinis ng bahay at maghanda ng almusal bago ako pumasok sa trabaho. Pag-uwi ko, walang pahinga, mamimili at maghahanda ng hapunan. Ngunit kahit isang beses, wala akong natanggap na papuri o mainit na tingin. Laging naghahanap ng mali ang biyenan ko. Bakit malambot masyado ang gulay? Mas maganda pa ang pagkain ng baboy kaysa diyan. Bakit maalat ang adobo? Gusto mo ba akong mamatay sa high blood? Hindi ka marunong maglaba, kulubot ang damit. Dahil probinsyana ka, kaya hindi ka marunong at clumsy. Lalo siyang naiinis dahil hindi ako kumikita ng kasing laki ng kanyang anak. Tuwing may bagong bibilhin si Marco sa bahay, pinupuri niya ang anak niya at pagkatapos ay titingnan ako ng may pang-iinis. Ang lalaki dapat ganyan haligi ng bahay. Hindi tulad ng iba, kumikita lang ng maliit sa pabrika at nakikisama lang sa asawa. Galit ako, ngunit hindi ako makasagot. Isang beses, sinabi ko, "Nay, nagtatrabaho rin ako at nagbabayad ako ng share ko sa living expenses. Hindi ako nakikisama kay Marco." Galit na galit ang biyenan ko at sumigaw, "Aba, sumasagot ka na sa biyenan mo. Ang maliit na perang iyan, huwag mong ipagmalaki. Sa magandang bahay na ito at magagandang kagamitan, kanino bang dahil? Pinalad ka nga at hindi ka nagbabayad ng renta." Lagi ring kinakampihan ng biyenan ko ang kanyang bunsong anak, ang hipag kong si Celeste. Si Celeste ay nag-asawa ng mayaman, ngunit irresponsible at laging humihingi ng tulong pinansyal sa bahay. Tuwing darating si Celeste, pinipilit ako ng biyenan ko na maghanda ng masasarap na pagkain. Ang gastos sa pamimili ay siyempre sa akin o sa joint fund namin. Matagal nang hindi nakarating ang kapatid mo, kaya maging generous ka naman. Huwag kang maging kuripot, baka mapahiya tayo sa pamilya ng asawa niya. Isang beses, habang naglilinis ako ng sala, dumating si Celeste. Pumasok siya na may sapatos na may putik at sinabi, "Ate, linisin mo naman ang sahig." Sa bahay namin, ang katulong ay pinakikinang ang sahig. Dito, maalikabok, nakakainis. Ang biyenan ko ay nakaupo sa sofa at tumatawa ng masaya. Ang anak ko, mapalad talaga, nakahanap ng asawang tycoon at namumuhay na parang prinsesa. Hindi tulad ng iba, hindi pinalad na makasama ang anak ko.
Tahimik kong tiniis ang pagmamaliit na iyon sa loob ng maraming taon. Sabi ko sa sarili ko, basta malinis ang konsensya ko, okay na. Ngunit, tulad ng isang twist of fate, ang mga taong iyon na nagmaliit sa akin at nagtapak sa akin ang magiging sanhi ng pinakamalaking pagbabago sa buhay ko, na nagtulak sa akin na talikuran ang lahat. Ang alon na iyon ay nagsimula sa hipag kong si Celeste, ang pinakaipagmamalaki ng biyenan ko. Ang nakakainip na pang-araw-araw na buhay ay nabasag isang araw ng umuulan ng malakas. Pumasok si Celeste sa bahay, basang-basa. Ang kanyang glamorous at mayabang na itsura ay nawala. Umiyak siya ng umiyak habang nakayakap sa binti ng biyenan ko. Nalugi pala ang negosyo ng asawa niya at lubog sila sa utang. Ang mga loan sharks, Bombay, ay pinapalibutan na ang bahay nila at tinatakot silang kukunin ang bahay kung hindi sila magbabayad. Humihingi siya ng tulong pinansyal sa ina at kuya niya. Namutla ang biyenan ko dahil sa iyak ni Celeste. Tiningnan ni Celeste si Marco nang may luhang mukha at nagmakaawa. Nay, kuya, tulungan niyo ako. Kailangan namin ng 200,000 ngayon na. Kung hindi, baka mapatay ang asawa ko. Kuya, may ipon ka naman sa negosyo mo. Tulungan mo ako, pakiusap. Nakasimangot lang si Marco at hindi nagsalita. Alam ko ang ugali niya. Alam kong gaano siya kamaingat pagdating sa malaking pera. Nang tumahimik si Marco, tumingin sa akin ang biyenan ko nang may matalim na mata. Bella, may naipon ka, hindi ba? Ang emergency fund mo. Gamitin mo iyon at ipahiram mo sa kapatid mo. Buhay ng tao ang nakataya rito. Magtulungan tayo bilang pamilya. Naiwan akong frozen. Ang 200,000 ay ang dugot pawis ko. Inipon ko ng maraming taon sa pamamagitan ng pagtitipid sa pagkain at damit at sa pagtatrabaho gabit araw. Ito ang tanging emergency fund ko para sa pagtanda. Hinding-hindi ko ito ibibigay kay Celeste, lalo na sa kanya na laging nagmamaliit sa akin. Nangahas akong sumagot, Nay, pasensya na, ngunit hindi ko po magagawa. Ang pera na iyon ay para sa pagtanda ko. Nakakalungkot ang kalagayan ni Celeste, ngunit problema nila iyan. Mas maganda ang kalagayan ni Marco kaysa sa akin. Bakit po ako ang pinipilit ninyo? Nagwala ang biyenan ko at sumigaw sa mukha ko, wala kang puso. Mas mahalaga sa iyo ang pera kaysa sa buhay ng kapatid mo. Ginagamit mo ba ang perang iyan para sa pamilya mo sa probinsya? Pagpasok mo sa bahay na ito, ang pera mo ay pera na rin namin. Kung hindi mo ilalabas ang pera, hindi kita patatahimikin. Pagkatapos, sumigaw siya kay Marco, Marco, ano ang ginagawa mo? Ang asawa mo ay sumasagot sa akin at ang kapatid mo ay namamatay na. Walang pakialam ka. Turuan mo ang asawa mo. Pagkatapos, nagsalita si Marco. Ngunit ang kanyang mga salita ay nagpalalim sa aking pagkadismaya. Bella, tulungan mo si Celeste. Malaki ang 200,000 sa iyo, pero mas mahalaga ang buhay ng tao. Ang pera ko ay naka-tie up sa negosyo. Mahirap kunin ngayon. Ipapahiram mo lang. Babayaran din niya. Hindi ka maloloko. Bakit ka nag-aalala? Tiningnan ko si Marco, ang biyenan ko, at si Celeste. Pakiramdam ko ay napalibutan ako ng mga gutom na lobo. Sinusubukan nilang kunin ang huling pera ko. Nagbigay ng kasinungalingan si Marco nang walang kukurap. Alam kong may ginto at daan-daang libong peso siyang nakatago sa vault niya. Ngunit ayaw niyang kumuha ng peligro, kaya ipinapasa niya ang peligro sa akin. Tumayo ako at tiningnan silang lahat. Muli, sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo matutulungan. Ang bawat isa ay mangangasiwa ng sariling kita at sariling utang. Iyan ang prinsipyo ng buhay na itinuro mo sa akin sa loob ng 27 taon, Marco. Ngayon, sisirain nyo ang prinsipyo na iyon at gagamitin nyo ako. Hindi ako papayag. Ang 200,000 na ito ay parang buhay ko na. Kung sino man ang manggulo sa pera ko, hindi ako mananahimik. Pumasok ako sa kwarto at kinandado ang pinto. Sa labas, naririnig ko ang pag-iyak ni Celeste, ang pagmumura ng biyenan ko at ang pagbuntong hininga ni Marco.
Nang gabing iyon, mahigpit kong niyakap ang passbook ko. Umiyak ako, ngunit ang puso ko ay tumigas na parang bato. Ngayon, ako ay naging isang ganap na kalaban sa bahay na ito. Mula nang mangyari iyon, mas naging mabigat at masungit ang hangin sa bahay. Sinimulan akong ihiwalay ng biyenan ko. Pinagtsismisan niya ako sa buong kapitbahayan. Sinasabing ako ay isang wicked daughter-in-law na kuripot, iniiwan ang hipag niya sa oras ng problema, nagtatago ng pera at nagpapagutom sa biyenan. Tuwing pupunta ako sa palengke, nararamdaman ko ang matatalim na tingin at bulungan ng mga kapitbahay. Mukhang inosente, pero masama pala. Mas mahalaga sa kanya ang pera kaysa sa buhay. Ang swerte ng anak niya sa ganyang manugang. Narinig ko ang lahat, ngunit hindi ako nagpaliwanag. Wala ring kuwenta ang magpaliwanag sa mga taong punong-puno ng paghatol. Bumalik lang ako sa bahay, kinandado ang pinto at inihiwalay ang sarili ko sa mundo sa labas. Ngunit mas masahol pa sa tingin ng mga tao ang lamig ng pamilya ko. Hindi na ako kinakausap ng biyenan ko. Tuwing kakain, pinapakuha niya kay Marco ang pagkain sa kwarto niya. Kailangan kong kumain ng mag-isa sa malamig na mesa. Sinabi ng biyenan ko kay Marco na huwag akong bigyan ng living expenses. Marami siyang pera sa bank account niya. Bakit pa natin siya pakakainin? Gamitin niya ang sarili niyang pera. Ang walang utang na loob na iyan, dapat magutom. Si Marco Alcantara ay kumampi sa kanyang ina. Gumawa siya ng dahilan na mahirap ang negosyo at hindi na siya nagbigay ng living expenses. Sabi niya, may emergency fund ka, gamitin mo muna iyon. Galit lang si Mama, huwag mo nang dagdagan. Mali ang ginawa mo kay Celeste, kaya ako ang napahiya. Nagreklamo ako, mali ang ginawa ko. Bakit hindi mo tinulungan ang sarili mong kapatid? Bakit ipinapasa mo ang mabigat na iyon sa akin? Hindi ka ba nahihiya? Nang sandaling iyon, malakas akong sinampal ni Marco. Ito ang unang beses na nangyari iyon sa 27 taon naming pagsasama. Itinuro niya ang mukha ko at sumigaw, "Tumahimik ka. Sino ka para turuan ako? Ang pera ko ay kailangang invest para kumita, hindi para gamitin sa walang kuwentang gastos. Ikaw ang asawa ko, kailangan mong magsakripisyo para sa pamilya ng asawa mo. Kung hindi mo magagawa iyan, wala na akong pagmamahal sa iyo." Dahil sa sampal na iyon, nawala ang huling pag-asa sa puso ko. Ang lalaking nasa harap ko ay hindi lang kuripot, kundi isang mapagkunwari. Kaya niyang isakripisyo ang asawa niya para lang protektahan ang kanyang yaman at dangal. Mula noon, nagsimula kaming mamuhay nang hiwalay sa ilalim ng iisang bubong. Kumakain ako ng mag-isa at natutulog ng mag-isa. Hindi na ako nagluto o naglaba para sa kanila. Pag-uwi ko, dumiretso ako sa kwarto at namuhay sa sarili kong mundo. Ang bahay ay naging tahimik, parang libingan ng patay na kasal. Naisip ko na mananatili ako ng ganito habang buhay o hanggang sa magkaroon ako ng lakas ng loob na umalis. Ngunit muli, sinubok ako ng kapalaran sa isang hindi inaasahang pangyayari. 2 taon na ang nakalipas, isang malamig na umaga. Naghahanda ako para pumasok nang marinig ko ang matinis na sigaw mula sa kwarto ng biyenan ko. Nagmamadaling tinawag ako ni Marco. "Bella, halika rito." Si Mama, kakaiba. Nagmadali akong pumasok. Nakahandusay ang biyenan ko sa sahig, baluktot ang bibig, nakabaliktad ang mata at nagsasalita ng hindi maintindihan. Ang isang braso at binti niya ay ganap na paralisado. Agad kong naunawaan na stroke iyon. Kahit gaano ko man kamuhian ang biyenan ko, hindi ko siya kayang talikuran sa bingit ng kamatayan. Sumigaw ako kay Marco, "Tumawag ka agad ng emergency, na stroke si Mama, huwag kang magpabagal." Namutla si Marco at nagmadaling tumawag. Dumating ang ambulansya at dinala ang biyenan ko sa ospital. Pagkatapos ng 3 araw na pakikipaglaban sa kamatayan, nalampasan niya ang krisis, ngunit nagkaroon siya ng matinding sikwela, right side paralysis at speech impairment. Umiling ang doktor at sinabi, kailangan niya ng 20-hour care. Halos walang chance na gumaling. Kailangan lang natin siyang panatilihing buhay sa pamamagitan ng physical therapy at nutrisyon.
Naupo si Marco sa hallway ng ospital, hawak ang diagnosis. Puno ang mukha niya ng pag-aalala, ngunit alam kong mas inaalala niya ang pera at ang magulong buhay na darating kaysa sa kalusugan ng ina niya. Paralyzed? Kaya sino ang mag-aalaga? Ang gamot, ang diapers, saan ko kukunin ang pera? Bulong niya. Tumahimik ako sa tabi niya. Alam kong ngayon palang magsisimula ang tunay na bangungot. Ang biyenan ko, na dating nagbigay ng utos, ay nakahiga na ngayon sa kama, umaasa sa ibang tao, at sa malamig na bahay na ito, ang ibang tao ay ako. Ang hipag ko, si Celeste, na mahal ng biyenan ko, ay bumisita, umiyak sandali, at pagkatapos ay umalis, gumagawa ng dahilan na abala siya sa pagbabayad ng utang. Sabi niya, "Ate, abala ako sa utang, wala akong oras mag-alaga kay mama. Ipaubaya ko na sa iyo at kay kuya. Mas magaling ka mag-alaga." Gusto ko siyang tawanan sa mukha niya. Nang malakas at may pera ang nanay niya, nagpapakumbaba siya. Ngayon, nang nagkasakit, ipinapasa niya ang responsibilidad. Umiyak ang biyenan ko habang nakahiga. Nag-iisip kaya siya kung pinagsisisihan niya ang pagpapalaki sa ganoong makasariling anak? Pagkatapos ng 2 linggo, umuwi ang biyenan ko. Ang bahay, na dating madilim, ay naging mas mabigat dahil sa amoy ng disinfectant at sakit. At ang pinakamahirap na tanong, sino ang mag-aalaga sa biyenan? Ang pulong ng pamilya ay dinaluhan lang namin ni Marco dahil abala raw si Celeste. Nagsimula si Marco sa pamilyar niyang usapan tungkol sa mga numero. Nagtanong ako tungkol sa halaga ng caregiver. Ang market price ngayon ay minimum na 2,000 kada buwan. Kasama na ang pagkain at bonus sa holiday, aabot iyan sa 1,000 kada taon. Ang pensyon ni mama ay 5,000 lang kada buwan. Hindi iyan sapat. Kalmado akong nagtanong, "Kaya, ano ang iniisip mo? Ikaw ang mag-aalaga?" Nagiling si Marco. "Paano ko magagawa? Lalaki ako at kailangan kong kumita. Ang pag-aalaga sa pasyente, paglilinis, at pagpapaligo ay trabaho ng babae." Sandali siyang tumigil at tiningnan ako. At pagkatapos ay nagpatuloy, "Ito ang iniisip ko. Ikaw ang maghirap. Magtrabaho ka pa rin. Ngunit umuwi ka sa lunch break para pakainin si mama. Sa gabi, matulog ka sa kwarto niya at alagaan siya. Ako na ang magbabayad ng pagkain niya. Ang pagod mo ay ituring na lang natin na duty mo bilang manugang." Naramdaman kong umakyat ang dugo ko sa galit. Sinusubukan niya na namang gamitin ang paggawa ko para bawasan ang gastos. Imposibleng magtrabaho ng 8 oras sa pabrika at mag-alaga ng paralisadong pasyente ng sabay. Ang dali mo namang magsalita. Akala mo ba, laro lang ang pag-aalaga ng pasyente? Kailangan mong palitan ang posisyon niya para hindi siya magka-bed sores. Kailangan mong palitan ang diapers niya at subuan siya ng lugaw. Paano ko gagawin ang lahat ng mag-isa? Kung ayaw mong gumastos sa caregiver, ikaw ang umalis sa trabaho at mag-alaga o kumuha ka ng tao at magbayad. Nagalit si Marco. "Huwag kang maging makasarili. Si mama ay nanay nating lahat. At ikaw ang manugang. Kaya responsibilidad mo iyan. Wala akong pera." Sabi ko na, "Kung hindi mo gagawin, hahayaan mo bang magutom siya? Walang katapusan ang pagtatalo namin." Sa huli, hindi ko kayang pabayaan ang biyenan ko na parang dumi. Tinanggap ko ang pasanin. Ang kondisyon ay magtutulungan kami sa gawaing bahay at pag-aalaga sa gabi, ngunit laging gumagawa ng dahilan si Marco para umiwas. Ang huling 2 taon ay naging impyerno para sa akin. Gumigising ako ng alas 4 ng umaga, pinupunasan ang katawan ng biyenan ko, pinapalitan ang diapers at ipinapakain ng lugaw bago ako magmadaling pumunta sa trabaho. Sa lunch break, nagtatakbo ako pauwi para pakainin siya at tumakbo ulit sa pabrika. Sa gabi, paulit-ulit kong ginagawa ang paglilinis at pagpapainom ng gamot. Ang katawan ko ay nanghina. Ang ilalim ng mata ko ay laging itim dahil sa puyat, ngunit hindi nagbago ang ugali ng biyenan ko.
Kahit hindi siya makapagsalita, ang tingin niya ay matalim pa rin. Kapag masyadong mainit ang lugaw, sinisimangutan niya ako at dinuduraan. Kapag nagpapabagal ako sa pagpapalit ng diapers, sumisigaw siya nang hindi maintindihan at hinahampas ang kama gamit ang kamay niyang malakas. Tinitingnan niya pa rin ang serbisyo ko bilang isang duty na kailangan kong bayaran. Kapag sobrang hirap na ako, umiiyak ako sa tabi ng kama. Tinitingnan siya habang natutulog. Bakit ko kailangang isakripisyo ang buhay ko para sa mga taong hindi ako nirerespeto? Si Marco ay nagpapatuloy sa kanyang hobby. Sa gabi, kinakandado niya ang pinto ng kwarto niya at natutulog ng mahimbing, hindi pinapansin ang hirap ko sa pasyente. Ang pasensya ng tao ay may limitasyon. At ang limitasyon na iyon ay nasira nang magdesisyon akong magretiro at umuwi sa Batangas. Ito ang huling pagputok na magtatapos sa impyerno ng kasal na ito. Lahat ay tila nakatakda para sa sandaling ito. Nang matanggap ko ang retirement notice, dumaan ako sa bangko at chinek ang account ko. Ang balanse, 350,000. Ito ang lahat na inipon ko sa 30 taon ng pagtatrabaho ng todo. Kung isasama ang 10,000 na pensyon kada buwan, wala akong magiging problema sa pamumuhay namin ni Inay sa probinsya. Ang imahe ni Inay ang lumitaw sa isip ko. Matanda na siya, nanlalabo ang mata, at mabagal na maglakad. Nag-iisa siya sa luma naming bahay. Ilang taon na ang nakalipas. Tuwing tumatawag ako, mahina at nanginginig ang boses niya. Sabi niya, "Inay, okay lang. Huwag kang mag-alala, alagaan mo na lang ang pamilya ng asawa mo." Lagi siyang ganoon. Ngunit alam kong gaano siya kalungkot. Isang beses, tumawag ang kapitbahay at sinabing natumba si Inay sa bakuran. Kung aalis ka, sino ang mag-aalaga sa nanay namin? May mga kapitbahay naman diyan sa probinsya, hindi ba? Hindi iyan malaking bagay. Huwag kang mag-alala, sabi ni Marco noon. Lunok-luha akong nanatili noon. Dahil sa sarili kong kahinaan at kawalan ng lakas, marami akong sinakripisyo. Ngunit ngayon, iba na. Nagretiro na ako at malaya na ako. Wala na akong kailangan sumunod sa oras ng pabrika. At higit sa lahat, pagod na ako sa pagiging isang mahusay na manugang sa bahay na ito. Dumaan ako sa palengke at bumili ng mga prutas at sweets na gusto ni Inay. Nagplano ako sa isip ko. Pag-uwi ko, aayusin ko ang luma naming kusina, magtatanim ako ng maliit na gulayan at mag-aalaga ng ilang manok. Sa umaga, iinom kami ng kape ni Inay. At sa gabi, uupo kami sa bamboo bench at magpapahangin. Isang simpleng pangarap, ngunit isang karangyaan sa loob ng 20 taon. Pagdating ko sa bahay, mabigat at madilim pa rin ang kapaligiran. Nakatingin lang ang biyenan ko sa kisame. Nang makita ako, sumenyas siya na gusto niyang uminom ng tubig. Inilapag ko ang mga dala ko, binigyan ko siya ng tubig, at pinalitan ang diapers niya. Ginawa ko ang lahat ng mahinahon, ngunit may desisyon. Ito na siguro ang huling beses na aalagaan ko siya. Hindi dahil sa galit, kundi dahil kailangan kong bayaran ang utang ko sa sarili kong ina bago pa maging huli ang lahat. Pumasok ako sa kusina at naghanda ng hapunan. Ngayon, nag-effort ako ng kaunti, adobong baboy at sinigang, ang paborito ni Marco. Naisip ko, sana ang hapunan na ito ang maging katapusan ng buhay ko bilang nagdurusang asawa at manugang. Huminga ako ng malalim, naghahanda sa bagyo na darating. Alam kong hindi siya madaling tatanggap, ngunit sa pagkakataong ito, walang makakapigil sa desisyon ko. Ang hapunan ay naganap sa karaniwang katahimikan. Si Marco, habang kumakain, ay nakatutok pa rin sa kanyang smartphone, tinitingnan ang stock market. Umupo ako sa tapat niya at ngumunguya, ngunit wala akong lasa. Mabilis ang tibok ng puso ko. Ibinaba ko ang kutsara at tinidor, uminom ng tubig, at nagsalita. "Marco, may mahalaga akong sasabihin." Tumigil siya sa pagkilos, ngunit hindi tiningnan ang mata ko. "Ano iyon?" "Kung tungkol iyan sa kuryente, tapos na ang kalkulasyon ko." "Hindi tungkol sa kuryente. Tungkol ito sa kinabukasan natin." Dahil sa matigas na boses ko,
Tumigil siya. Inilapag niya ang smartphone niya at tiningnan ako ng nagtataka. Kinabukasan, parang kakaiba ka. Sabihin mo na, kailangan ko nang manood ng balita. Tiningnan ko siya sa mata at nagsalita ng malinaw. Matagal ko na itong pinag-isipan. Nagretiro na ako at si Paulo ay malaki na at independent. Uuwi ako sa probinsya at aalagaan ko si inay. Si inay ay 78 anyos na at humihina na ang katawan niya. Bilang nag-iisang anak, hindi ko na siya pwedeng iwan ng mag-isa. Natigilan si Marco. Bumagsak ang hawak niyang chopsticks sa sahig nang may malakas na tunog. Tiningnan niya ako na parang nabaliw ako. Pagkatapos ng ilang sandali, nauutal siyang nagsalita. Anong sabi mo? Uuwi ka sa probinsya. Paano ang bahay na ito? Paano ang nanay namin? Kalmado akong sumagot. Ang bahay na ito ay iyo. Kaya pwede mo itong tirhan. At si nanay mo at ni Celeste iyan. Kayo ang may responsibilidad na mag-alaga. Ginawa ko na ang lahat bilang manugang sa loob ng 2 taon. Ngayon, kailangan ko nang gawin ang obligasyon ko bilang anak sa sarili kong ina. Namula ang mukha ni Marco. Sinapok niya ang lamesa at sumigaw, "Baliw ka ba? Nakahiga si nanay ngayon at abala si Celeste. Paano ko siya aalagaan ng mag-isa? Ikaw ang asawa ko. Responsibilidad mo iyan. Kung gusto mong umalis, umalis ka. Bitbitin mo ang luma mong bag at umalis. May pera ako, kaya bukas kukuha ako ng premium caregiver. Walang problema kung wala ang babaeng probinsyana na tulad mo." Ngumiti ako ng mapang-uyam. Responsibilidad? Sa loob ng 27 taon, kailan ka ba nagpakita ng responsibilidad sa akin? Tinuring mo akong boardmate. Sinisingil mo ako kahit sa kanin at kuryente. Ngayon, kailangan mo ng libreng trabahador, kaya gagamitin mo ang salitang mag-asawa para ikulong ako? Pasensya na, ngunit naunawaan ko na. Hindi na ako papayag. Tumayo si Marco at itinuro ang mukha ko habang sumisigaw. Aba, naglakas loob kang humusga sa akin. Pinakain kita at pinatira sa magandang bahay na ito. Ngayon, babayaran mo ako ng masama. Sa tingin mo ba, makakaya mong mamuhay sa probinsya? Matanda na ang nanay mo. Paano kayo mabubuhay? Huwag kang mag-alala. May pensyon ako at may ipon. Mas gusto kong kumain ng damo at maging panatag ang loob kaysa mamuhay sa impyerno na tulad nito. Hindi ako ang premium domestic helper mo. Karapat-dapat akong respetuhin at mahalin. Hindi na makapagsalita si Marco. Naglakad-lakad siya sa loob ng kuwarto. Siguro hindi niya naisip na ang asawang laging sumusunod ay lalaban ng ganito. Sanay siyang tratuhin ako bilang isang murang at maginhawang makina. Ngayon, nag-strike ang makina at nagsimula siyang matakot. Ang kanyang pag-aalala ay mabilis na naging galit. Naramdaman niyang hinamon ang kanyang autoridad. Sinubukan niya akong pigilan sa pamamagitan ng tradisyonal na moralidad. Bella Reyes, makinig ka. Kapag nag-asawa ang isang babae, sa bahay na iyon na siya magiging multo. Si mama ay biyenan mo rin. Ang pag-aalaga sa biyenan ay tradisyon ng libu-libong taon. Ang pag-alis mo ay kawalang respeto at kahihiyan sa pamilya natin. Tumayo ako at hinarap siya. Wala na akong takot. Tigilan mo ang paggamit ng salitang tradisyon. Anong tradisyon iyan na sisingilin ang asawa ng ilapon sa kuryente? Anong tradisyon iyan na hindi ako bibilhan ng lugaw kapag may sakit at hindi bibilhan ng laruan ng anak niya? Anong tradisyon iyan na tinatrato ng biyenan ang manugang na parang alipin at ipinagpapasa Diyos ang utang ng hipag? Kayo ay namuhay ng ganyan kawalang hiya at ngayon pinipilit niyo akong magkaroon ng pagmamahal at pagkakaisa. Ang pagmamahal ay dapat mutual. Nagulat si Marco. Inaabot mo na ang mga kwento sa nakaraan. Ang pagiging meticulous ko ay para sa bahay na ito. Para makatipid at maipamana sa mga bata. Para kanino? Para sa sarili mo, hindi ba? Alam ko kung ilang ginto ang nasa vault mo at magkano ang pera sa bank account mo.
Bumibili ka ng mamahaling audio set, ngunit ang asawa mo ay naglalakad na punit ang sapatos at ang anak mo ay nagtatrabaho para sa tuition niya. Iyan ay pagkamakasarili. Ang mga salita ko ay tila asin na sumasaboy sa kanyang pride. Sumigaw siya. Tumahimik ka. Wala kang karapatan humusga sa akin. Ako ang may-ari ng bahay na ito. Hindi ka aalis kahit saan. Kung lalabas ka ng tarangkahan na iyan, huwag ka nang babalik. Huwag kang mag-alala. Kung umalis na ako, wala na akong balak na bumalik. Hindi ko kailangan ang bahay mo o ang yaman mo. Ibabalik ko ang lahat. Subukan mong mamuhay. Nang yakap ang pera mo. Tingnan natin kung ang tumpok ng pera ay hihihimasin ang binti mo kapag nagkasakit ka. Nang sandaling iyon, narinig namin ang unggol mula sa kwarto ng biyenan ko. Siguro nagising siya sa ingay namin. Tumingin si Marco sa kwarto ng ina niya at nagsalita sa akin ng malumanay. Sige, pag-usapan natin ulit ang pera. Tataasan ko ang allowance mo. Kukuha ako ng part-time helper. Pakiusap, huwag kang umalis. May sakit si mama. Paano mo matatalikuran ang isang taong nakahiga lang? Alam ko ang pakay niya. Natatakot siya na siya ang maglilinis ng dumi ng ina niya, na siya ang mapupuyat at masisira ang kanyang buhay. Sinusubukan niya akong kausapin na parang nagtawad siya sa presyo. Huli na, Marco, hindi pera ang problema. Ang problema ay tuyo na ang pagmamahalan sa atin. Wala na akong lakas para magsikap para sa iyo. Ang nanay mo ay nanay mo. Kayo ang mag-isip ni Celeste. Marami ka namang pera. Masyado bang masakit na gumastos ng kaunti para sa nanay mo? Pumasok ako sa kwarto ng biyenan ko. Umiiyak siya. Narinig niya siguro ang lahat. Pinunasan ko ang mukha niya at mahinang sinabi, Nay, pasensya na po. Ginawa ko na ang lahat, pero hindi ko na po kaya. Kailangan ko nang umuwi sa nanay ko. Naghihintay din siya sa akin. Tiningnan niya ako nang may mga mata na nag-aalala. Siguro natatakot siyang maiiwan kasama ang makasarili niyang anak. Ngunit hindi na ako nagpakita ng awa. Ang awa sa ibang tao ay kalupitan sa sarili ko at sa nanay ko. Pagbalik ko sa sala, nakaupo si Marco sa sofa, nakahawak sa ulo. Pumasok ako sa kwarto at kinuha ang luma kong maleta sa ibabaw ng aparador. Binili ko iyan noong bagong kasal kami, nangangarap na maglakbay kami. Sa loob ng 27 taon, hindi ito nagamit sa tamang paraan. Ngayon, ito ang huling bag na naglalaman ng mga gamit ko sa pag-alis sa kanyang buhay. Inilagay ko ang ilang lumang damit at ang pinakamamahal kong larawan kasama si inay. Wala akong kinuha na kahit anong binili niya. Wala rin naman siyang binili na mamahalin para sa akin. Si Marco ay nakasandal sa pinto. Pinapanood akong nag-eempake. Hanggang sa huli, hindi pa rin siya nawawalan ng pag-asa. Bella, mag-isip ka ulit. Sa edad natin, nakakahiya ang mag-divorce. Sigurado akong pagsisisihan mo ito. Huminto ako, tumalikod, at ngumiti ng mapait. Pagsisihan? Ang pinakamalaking pagsisisi ko ay kung bakit hindi ako umalis ng mas maaga. Naalala mo ba noong naospital ang anak natin dahil sa sakit? Umuulan ng malakas. Tumawag ako sa iyo, pakiusap, umuwi ka agad. Sabi mo, kailangan mong tapusin ang mahadjong sa mga kaibigan mo at sinabi mo, ako na ang bahala, mag-isa akong nagmadali at nag-asikaso ng papeles. Wala akong pera sa pitaka ko, kinailangan kong mangutang sa tindera sa harap ng ospital. Alam mo ba kung ano ang unang sinabi mo pagdating mo? Hindi kumusta ang bata, kundi magkano ang nagastos. Bakit hindi mo ginamit ang insurance kaya malaki ang bill? Lumapit ako sa kanya at tinitigan siya sa mata. Naalala mo ba noong nabalian ako ng binti sa aksidente sa motorcycle? 1 buwan akong nakahiga, pero hindi ka nagluto ng kahit isang pagkain. Bumibili ka lang ng takeout at ibinato mo sa akin. At itinala mo sa ledger. Takeout, 31 araw x 250. Kinalkula mo pa ang gasolina mo sa pagbili ng pagkain. Naisip ko noon, asawa ko ba ito o maniningil ng utang? Umatras si Marco, namutla ang mukha.
Ang mga kwento sa nakaraan na inilabas ko ay tila mga palaso na tumusok sa kanyang konsensya, nauutal siya, iyon ay nakaraan na. Nakalimutan mo, hindi ba? O nagkunwari kang nakalimutan. Pero naaalala ko ang lahat. Bawat numero, bawat detalye na isinulat mo sa itim na libro de kwenta. Hindi iyan ledger. Iyan ang talaan ng kalupitan mo. Ginawa mong isang malamig na transaksyon ang kasal na ito at ako ang laging natatalo. Nawala ang kabataan ko, ang damdamin ko at ang tiwala ko. Itinuro ko ang itim na libro de kwenta sa lamesa. Yakapin mo ang ledger na iyan. Iyan ang tunay mong asawa at partner sa buhay. Ako ay isang tao lang na dumaan sa buhay mo. Tapos na ang kontrata. Aalis na ako. Linawin na natin ang buhay natin. Ang huli kong salita ay ang huling blow kay Marco. Naupo siya sa upuan, pinagpapawisan. Siguro naunawaan niya na ang fairness na pinaniniwalaan niya habang buhay ang siyang sumira sa kanyang pamilya. Laging nanalo siya sa kalkulasyon ng pera, ngunit lubos siyang natalo sa kalkulasyon ng buhay. Isinara ko ang zipper ng maleta. Ang tunog nito ay tuyo. Tila countdown sa katapusan ng kasal na ito. Huling tingin ko sa bahay na ito, kung saan inilibing ko ang aking kabataan. Wala na akong pinagsisisihan. Binuhat ko ang bagahe ko at lumabas sa sala. Sa labas, sumikat na ang madaling araw. Tumayo ako sa gitna ng sala. Ang tunog ng gulong ng maleta sa sahig ay tila naghuhudyat ng wakas. Si Marco ay nakaupo pa rin, parang manikin. Ang mga mata niya ay nakatingin sa luma kong maleta. Siguro, hanggang sa sandaling ito, hindi pa rin siya naniniwala na ang asawang laging sumusunod ay aalis. Mabigat ang hangin sa loob ng bahay. Ang amoy ng disinfectant mula sa kwarto ng biyenan ko ay sumasama sa maalikabok na amoy, nagbibigay ng pakiramdam ng kabulukan at wakas. Tiningnan ko si Marco sa huling pagkakataon. Isang lalaki na minsan ay itinuring kong langit at ibinigay ko ang lahat. Ngayon, nakakaawa lang siya. Aalis na ako, inilagay ko na ang susi sa lamesa. Kinalkula ko na ang living expenses hanggang ngayon, kaya huwag kang magsalita ng masama mamaya. I-check mo, sabi ko sa isang kakaibang kalmadong boses. Tinaas ni Marco ang kanyang ulo. Gumalaw ang kanyang labi, ngunit walang tunog na lumabas. Ang talas ng isang bihasang negosyante ay nawala. Naiwan lang ang kalungkutan ng isang nabigong lalaki. Gusto niya akong pigilan, ngunit hindi pinapayagan ng kanyang malaking pride na magmakaawa. Siguro naunawaan niya na ang pera ay naging isang walang kuwentang bagay na, talaga bang aalis ka? Isipin mo ang 27 taon ng pagsasama natin. Sa wakas, nahirapan siyang magsalita. Ngumiti ako ng mapang-uyam. Pagmamahal, may lakas ka pa bang banggitin ang salitang iyan? Saan nakatala ang pagmamahal mo sa itim na libro de kwenta? Linawin ko sa iyo. Ang pagmamahal natin ay namatay noong kinalkula mo ang lugaw ko habang may sakit ako. Namatay noong nang hinayang ka na bilhan ang anak mo ng laruan. At tuluyang nawala noong pinilit mo akong ibigay ang retirement fund ko para pambayad sa utang ng kapatid mo. Yumuko si Marco. Hindi siya nakasagot. Lahat ay malupit na katotohanan na isinulat niya sa loob ng 17 taon. Nalaman niya na nawala niya ang pinakamahalaga. Nanalo siya sa laro ng pera, ngunit natalo siya ng malubha sa laro ng kaligayahan. Kung ganoon, sino ang mag-aalaga sa nanay namin? Hindi ko kayang mag-isa. Sinubukan niyang ibaling ang usapan at umapela sa aking awa. Iyan ay trabaho mo. Marami ka namang pera. Kumuha ka ng caregiver at magbayad o tawagin mo ang masunurin mong anak, si Celeste. Hindi niya siguro tatalikuran ang ina niya, hindi ba? Sa kuwento tungkol kay Celeste, namutla ang mukha ni Marco. Alam niyang gaano ka makasarili ang kapatid niya. Nalaman niya na ang lahat ng responsibilidad sa pag-aalaga sa matandang ina ay mapupunta sa kanya at haharapin niya ang katotohanan na hindi niya naisip. Tiningnan ko ang wall clock. 8:00 na ng gabi. Kailangan nang tapusin ang trahedyang ito. Mahigpit kong hinawakan ang hawakan ng maleta. Kung ganoon paalam,
Huwag kang magkasakit habang nagbibilang ng pera. Umalis ako nang hindi lumilingon. Sa likod ko, narinig ko ang desperadong pagtawag ni Marco. Bella, Bella, huwag kang umalis. Nagkamali ako. Pakiusap, bumalik ka. Ngunit huli na. Ang huli niyang paghingi ng tawad ay hindi makapagpapabalik sa malamig na puso. Lumabas ako ng pinto. Nagsimulang umulan. Ang malamig na ulan ay bumasa sa ulo at balikat ko. Ngunit kakaiba, hindi ako nilalamig. Sa halip, may mainit na apoy ng kalayaan at pag-asa na nagliliyab sa puso ko. Sinundan ako ni Marco hanggang sa tarangkahan. Hinawakan niya ang hawakan ng bagahe ko. Nanginginig ang boses niya sa takot. Bella, huwag kang umalis. Ibibigay ko ang lahat ng gusto mo. Magpapasuweldo ako sa iyo. Kung mag-aalaga ka kay mama, ay 20,000 kada buwan. Hindi, 30,000. Saan ka makakahanap ng trabaho na ganito kasimple at malaki ang kita? Pakiusap, huwag kang umalis. Hindi magiging maayos ang bahay na ito kung wala ka. Tinulak ko ang kamay niya. Huwag kang ganyan. Nakakahiya sa mga kapitbahay. Magbabago ka. Ang ugali ng tao ay hindi nagbabago sa isang gabi. Kung ipauubaya mo sa akin ang pera, babantayan mo pa rin ako kahit sa ipuri. At pag nagkakuha ka ng helper, magrereklamo ka dahil sa gastos at itatapon mo siya at ipapagawa mo ulit sa akin. Hindi mo ba alam ang ugali mo? Hindi. Sa pagkakataong ito, ipinapangako ko. Sumpa. Tinaas niya ang kamay niya sa langit at sumumpa. Umiling ako. Huwag kang sumumpa. Ang tiwala ko sa iyo ay matagal nang wala. Ibigay mo ang pangakong iyan sa ibang babae na makakayanan ka. Ako, hindi na. Natigilan si Marco. Ibinaba niya ang kamay niya. Tiningnan niya ako na parang hindi niya ako kilala. Hindi niya inakala na ang asawang laging sumusunod ay magiging ganito katigas. Naunawaan niya na walang anumang bagay ang makakapagbago sa desisyon ko. Kung ganoon, paano ang buhay mo? Tutulungan ba kita? Lumubog ang boses niya. Hindi ko alam kung ito ay huli niyang pag-aalala o huling pride niya. Salamat, ngunit hindi ko kailangan. May dalawa akong kamay at utak. Kaya kong buhayin ang sarili ko. Ayaw ko nang makialam sa pera mo. Tapusin na natin ng tahimik. Ipadadala ko ang divorce papers sa court. Pirmahan mo na lang. Nanginginig si Marco sa salitang divorce. Para sa kanya, ang divorce ay simbolo ng pagkabigo at isang mantsa sa kanyang perpektong record. Ngunit alam niyang wala na siyang karapatan na pigilan ako. Sige, kung iyan ang gusto mo, hindi na kita pipigilan, ngunit laging bukas ang pinto ng bahay na ito. Kung mahirapan ka, bumalik ka. Nag-asawa tayo sa loob ng 20 taon. Ngumiti ako ng mapait. Salamat, ngunit hindi na mangyayari iyan, paalam. Kinuha ko ang maleta at lumabas sa bakal na tarangkahan. Ang tuyong tunog ng pagsara ng pinto sa likod ko ay tila tunog ng katapusan ng isang panahong puno ng trahedya. Tumayo ako sa gilid ng daan at tiningnan ang disenteng 2 palapag na bahay sa huling pagkakataon. Isang lugar na minsan ay may laman ang lahat ng pangarap at pag-asa ko. Ngayon, naiwan lang itong isang malungkot na alaala at isang mahal na aral tungkol sa kasal at sa puso ng tao. May taxi na dumaan at itinaas ko ang kamay ko. Inilagay ng driver ang bagahe ko sa trunk. Saan po tayo? Sa bus terminal, papuntang Batangas, pakiusap. Sumakay ako sa kotse at sumandal sa upuan. Nagsimulang tumakbo ang sasakyan. Iniiwan ang tahimik na subdibisyon, ang malamig na bahay, at ang taksil na asawa. Sa labas ng bintana, nakita ko si Marco na nakatayo sa ilalim ng ilaw ng poste. Umagos ang luha sa pisngi ko. Hindi dahil sa pagsisisi, dahil sa 17 taon ng kabataan na nawalan ng kabuluhan, ngunit agad kong pinunasan ang luha ko. Ang nakaraan ay tapos na. Ang mahalaga ay ang kinabukasan. Dinala ako ng night bus mula sa maingay na lungsod patungo sa tahimik kong bayan. Umupo ako sa tabi ng bintana, tinitingnan ang mga ilaw. Marami akong naisip. Minsan, pinangarap ko ang isang kwento ng pag-ibig na parang fairy tale at isang asawa na mag-aalaga sa akin. Ngunit ang katotohanan
ay nagturo sa akin ng isang malupit na aral. Ang kasal ay hindi pink, at ang puso ng tao ay ang pinakamahirap na hulaan. Tinawagan ko si Paulo. "Hello ma, nagtatrabaho ako, may problema ba?" Mainit pa rin ang boses ng anak ko, kahit pagod. "Anak," may sasabihin si mama. Umalis na ako sa bahay. Papunta ako sa bahay ni Lola. Nagkaroon ng katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, nag-aalalang boses ni Paulo. "Ano? Umalis ka sa bahay? Anong nangyari? Pinahirapan ka na naman ba ni Papa?" "Hindi, anak. Hindi naman seryoso. Napagod lang si Mama, kaya magpapahinga ako kasama si Lola. Huwag kang mag-alala. Mag-aral ka ng mabuti. Babalik ako diyan pag may oras ako." "Sige, inay. Alam kong darating ang araw na ito. Pumunta ka kay Lola at magpahinga. Babalik ako bukas." Umiyak ako ulit dahil sa sinabi ng anak ko. Sa gitna ng hindi masayang kasal na ito, mayroon akong isang mapagmahal na anak. Iyon ang pinakamalaking aliw sa buhay ko. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, gumaan ang pakiramdam ko. Sa wakas, sinuportahan ako ng pinakamamahal ko. Ang bus ay bumaybay sa dilim. Sa labas ng bintana, nakita ko ang mga gintong palayan sa ilalim ng buwan. Ang amoy ng lupa at sunog na dayami ay nagbalik sa akin ng mga alaala noong bata pa ako. Nilanghap ko ang pamilyar na amoy na iyon. Ang probinsya, ang nanay ko. Tumigil ang bus sa pasukan ng baryo. Binuhat ko ang maleta ko at naglakad sa pamilyar na daan. Ang mga kawayan ay umuugoy sa hangin, tila sinasalubong ako. Ang tunog ng manok ay nagpapaalam sa umaga. Tumayo ako sa harap ng gate ng bahay ni inay. Ang lumang bahay na may nipa-roof ay tahimik na sumalubong sa akin sa gitna ng fog. Kakaiba, naramdaman kong napakatahimik ng kaluluwa ko. "Inay, nandito na ako." Nanginginig ang boses ko dahil sa emosyon. Bumukas ang pinto at lumabas si inay. Hawak ang tungkod niya. "Sino iyan? Ikaw ba iyan, Bella?" "Opo, inay. Ako po ito." Binitawan ko ang maleta ko at tumakbo para yakapin si inay. Ang pamilyar na amoy ni inay ay nagbigay sa akin ng walang hanggang kapanatagan. "Inay, hindi na ako aalis. Dito na ako titira habang buhay kasama ka." Ngumiti si inay. Hinaplos ang kulubot kong ulo. Ang laki-laki na, umiiyak pa rin na parang bata. "Buti na lang at dumating ka. Halika, pumasok. Katatapos ko lang magluto ng sweet potato porridge." Inakay ko si inay, papasok sa bahay. Isang simpleng bahay, ngunit puno ng init. Nagsindi ako ng insenso sa harap ng larawan ni tatay at bumulong. "Tatay, nandito na ang anak mo. Ako na ang mag-aalaga kay inay." Nagsimula ako ng bagong buhay sa Batangas. Sa umaga, nag-exercise kami ni inay sa bakuran. Namimili ako sa palengke at nagluluto ng masarap na pagkain. Sa hapon, nagtatrabaho ako sa gulayan. Wala kaming mga convenience ng lungsod, ngunit ang puso ko ay payapa. Hindi ko na kailangang mag-alala sa electric bill o sa tingin ni Marco. Ako na ang may-ari ng buhay ko. Isang buwan ang lumipas. Tumawag si Marco. Nag-alinlangan ako, ngunit sinagot ko ang telepono. Pagod ang boses niya. Nagreklamo siya na magulo ang bahay, lumala ang sakit ng biyenan ko at tumakas ang caregiver na kinuha niya. Nagmakaawa siyang bumalik ako. Ibibigay niya raw sa akin ang lahat ng yaman niya. Wala akong naramdamang anuman. Kalmado akong sumagot. "Marco, hindi na maibabalik ang natapon na tubig. Inaani mo lang ang itinanim mo. Marami ka namang pera, gamitin mo iyan. Masaya ako rito. Wala akong balak na bumalik sa impyerno na iyan. Ipadala mo na lang ang divorce papers at pirmahan mo na." Ibinaba ko ang telepono at binalok ang numero niya. Kakaiba ang kilos ko, ngunit ang pagpapaubaya sa kanya ay isang karangyaan sa ganoong makasariling tao. Kailangan niyang bayaran ang kapalit ng kanyang kawalang respeto. Nang hapong iyon, lumabas kami ni inay sa bukid at nanood ng sunset. Ang araw ay lumubog sa likod ng ginintuang palayan. Mahinang nagsalita si inay. "Anak,
Ang kaligayahan at kalungkutan ng buhay ng babae ay nasa sarili niyang desisyon. Matapang mong tinalikuran ang kalungkutan at pinili ang kaligayahan. Ipinagmamalaki kita. Hinawakan ko ang kamay ni inay at ngumiti ng masaya. Salamat inay. Maraming oras ang naaksaya ko. Simula ngayon mamumuhay ako para sa sarili ko, para sa iyo, at para sa mga taong tunay na nagmamahal sa akin. Naunawaan ko. Ang kaligayahan ay wala sa magandang bahay o maraming pera. Ang kaligayahan ay kapayapaan ng isip at pamumuhay ng may respeto sa tabi ng mahal sa buhay. Ang 27 taon ng kalkuladong kasal ay nagturo sa akin ng halaga ng kalayaan at self-respect. Kahit huli na ang pag-unawa, dahil dito, nabawi ko ang sarili ko at ang kagalakan sa buhay na matagal kong nawala. Bumaba na ang dilim, ngunit isang bagong madaling araw ang sumikat sa puso ko. Alam kong ang mga darating na araw ang magiging pinakamagagandang araw sa buhay ko. Maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa huli. Magkita-kita tayong muli sa susunod na video.